sa malalayong gubat, sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, at sa mga masukal na lugar na hindi pa natutuklasan ng tao. May mga nilalang na matagal ng bahagi ng ating kultura. Ang mga diwata. Karaniwan silang iniuugnay sa kagandahan, kabutihan, at mahika. Ngunit may mga kwentong nagsasabing hindi lahat ng diwata ay mabait. May ilan sa kanila na mapaghiganti. May mga nangunguha ng kaluluwa at may mga nagdadala ng sumpa sa sinumang hindi gumagalang sa kanilang kaharian. Sino nga ba ang mga diwata? Ano ang kanilang tunay na kalikasan? Sila ba ay mga mapagkalingang tagapagpangalaga ng kalikasan? O sila ba ay mga nilalang na hindi dapat galitin? Ano ang diwata? Ang diwata ay isang mistikong nilalang sa mitolohiyang Pilipino na may kaugnayan sa kalikasan. Sinasabing sila ang mga bantay ng kagubatan, ilog, bundok, at iba pang bahagi ng kalikasan. May kakayahan silang magbigay ng biyaya sa mabubuting tao, ngunit may kakayahan din silang magbigay ng sumpa sa mga taong sumisira sa kanilang tahanan. Ayon sa paniniwala, may iba't ibang uri ng diwata. May mga naninirahan sa tubig, kagubatan, at kahit sa loob ng malalaking puno. Sila ay may kakayahang magpakita bilang magagandang babae o matatandang nilalang na may kakaibang kapangyarihan. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, ang diwata ay tinuturing na kapantay ng mga engkantada o kaya ay mga diwata sa ibang kultura tulad ng mga fairies sa Europa. Ngunit sa mas malalim na kwento, hindi lang sila simpleng nilalang ng liwanag. May mga kwento ng mga diwata na kasing dilim ng gabi. Mga uri ng diwata. Maraming klase ang diwata na sinasabing umiiral sa Pilipinas. Ang ilan sa kanila ay mababait, ngunit may ilan ding nagdadala ng panganib at sumpa. Una, lambana. Ang magagandang diwata ng kalikasan. Ang lambana ay ang pinakakaraniwang uri ng diwata. Sila ang tagapangalaga ng kagubatan, ilog at bundok. Karaniwan silang inilalarawan bilang magagandang babae na may mahabang buhok at kumikinang na balat. Sila ang nagbibigay ng biyaya sa mga taong gumagalang sa kalikasan. Ngunit kung ikaw ay sisira ng mga puno, aabuso ng mga hayop, o dudumihan ang kanilang tahanan, maaari kang bigyan ng sumpa ng lambana. Isang sumpa na maaaring magdala ng sakit, malas, o kahit kamatayan. Pangalawa, Sailoka, ang mga maharlikang diwata ng kabundukan. Ang mga Sailoka ay mga diwata na naninirahan sa tuktok ng matataas na bundok. Hindi sila madaling makita at tanging ang mga tao na may malinis na puso ang nakakakita sa kanila. May mga kwento ng mga nawalang tao sa bundok na biglang lumitaw pagkatapos ng ilang linggo. Sinasabing inalagaan sila ng isang diwata. Ngunit may mga kwento rin ng mga nawala na hindi na muling nakita. Baka sila ay kinuha na ng Sailoka upang maging bahagi ng kanilang kaharian. Bakunawa, ang madilim na diwata ng karagatan. Sa karagatan, may isang nilalang na sinasabing isang diwata o diyosa na nagtataglay ng kapangyarihan, ang Bakunawa. May mga nagsasabing siya ay isang dambuhalang ahas na sumasakop sa langit upang lamunin ang buwan. Ngunit may mga kwentong nagsasabing siya ay isang dating diwata na isinumpa matapos siyang maghangad ng kapangyarihan.
Kapag galit ang bakunawa, nagkakaroon ng malalakas na alon, bagyo, at pagkawala ng mga mandaragat. Kaya't sinasabing dapat magbigay alay sa dagat bago pumalaot upang hindi galitin ang diwata ng karagatan. Pang-apat, manggagamot na diwata. Ang diwata ng sakit at kalusugan. May mga diwata rin na sinasabing may kakayahang magpagaling ng mga may sakit. Ang ilan sa kanila ay mabait at nagbibigay ng lunas sa mga taong humihingi ng tulong. Ngunit may mga masamang diwata na nagdudulot ng sakit sa mga taong hindi nagpapakita ng respeto sa kanila. Sa ilang bayan, may mga bata o matatanda na biglang nagkakasakit at hindi gumagaling sa kahit anong gamot. Kapag ganito ang nangyari, ang tanging lunas ay ang pag-aalay sa diwata o ang paghingi ng tawad sa kanilang kasalanan. Mga sumpa ng diwata. Bagamat maraming diwata ang mabait, may mga kwento na mga taong isinumpa ng diwata dahil sa kawalang galang o kasakiman. Nawawalang tao sa gubat. Maraming kwento ang mga taong biglang nawawala sa kagubatan. At kapag bumalik sila, iba na ang kanilang ugali. Sinasabing dinala sila ng diwata sa kanilang kaharian at pinarusahan dahil sa pagpuputol ng puno at pagyurap sa sagradong lugar. Sumpa ng walang katapusang sakit. May mga taong sinasabing binibigyan ng sakit ng diwata. Isang sakit na hindi natutuklasan ng mga doktor at hindi gumagaling sa kahit anong gamot. Ang tanging paraan upang gumaling ay ang paghingi ng tawad sa diwata at pag-aalay ng pagkain, bulaklak o iba pang handog. Pagbabago ng anyo. May ilang kwento na mga taong isinumpa ng diwata at nagkaroon ng kakaibang anyo. Nagkaroon ng kaliskis sa balat, lumiliit ang katawan, o nagkakaroon ng kakaibang mata na tila hindi normal sa isang tao. Hindi makatulog at palaging binabangungot. Ang isa pang sumpa ng diwata ay ang pagdadala ng mga masamang panaginip. May mga taong hindi na nakakatulog dahil sa bangungot kung saan nakikita nila ang isang diwata na nakatingin sa kanila, nagbabantay o bumubulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. Paano makakaiwas sa sumpa ng diwata? Kung nais mong maiwasan ang sumpa ng diwata, narito ang ilang paniniwala at pamamaraan upang mapanatili ang kanilang biyaya at proteksyon. Una, huwag sirain ang kalikasan. Huwag basta-basta pumutol ng puno o dumihan ang kagubatan. Pangalawa, magbigay ng alay bago pumasok sa isang lugar na maaaring tirhan ng diwata. Ilang alay tulad ng bulaklak, pagkain o barya ay maaaring magpakita ng respeto. Pangatlo, huwag magyabang o magsalita ng masama sa gubat o bundok. Ang mga diwata ay may kakayahang marinig ang sinasabi ng tao. Pang-apat, gumamit ng bawang o asin kung pakiramdam mo ay may masamang espiritu sa paligid. Sinasabing may ilang diwata na hindi lumalapit sa mga lugar na may asin o bawang. At panglima, magdasal at humingi ng proteksyon sa mabubuting espiritu. Ang pananampalataya ay isa sa pinakamalakas na proteksyon laban sa masasamang sumpa. Konklusyon. Ang diwata ay isa sa mga pinakamahiwagang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. May ilan sa kanila na mapagbigay at mabubuti.
ngunit may ilan ding mapaghiganti at malupit. Sa bawat sulok ng kagubatan, sa ilalim ng bawat puno, at sa lalim ng bawat ilog, maaaring may isang diwata na nakatingin, nagbabantay, at naghihintay. Kaya siguraduhin mong igalang sila dahil hindi mo alam kung kailan ka susubukin ng kanilang kapangyarihan. May personal ka bang experience sa mga diwata? Please comment below. Salamat po sa pakikinig o panonood. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.